is a signal to the world that we are open for business. We are now open for business. This is Cesar Vallejos bringing you yet another episode to guide you in discovering your passion and growing your business as we learn from experts in the field. Sama-sama tayong matuto sa isa na namang makabuluhang usapan tungo sa pagpapaunlad ng inyong negosyo. Ang Open for Business ay mapapanood nyo rin sa Facebook, sa YouTube. Kaya siguraduhin mag-like at mag-subscribe sa aming social media page at Net25 TV. Alamin natin, suriin mula sa mga negosyante, thought leaders at mga personalidad sa iba't ibang larangan ang kanilang mga strategies, trends at mahalagang karanasan sa pagninegosyo dahil tayo ay open for business. Do you want a home that's not just clean but pure? In this episode, we will discover how Hyla Philippines is revolutionizing home care with their innovative products. The husband and wife team of John and Nympha Gamez, owners of Hyla Philippines, will come clean about their business of deep sanitizing and purifying our air at the same time. Tune in to find out how we can breathe easier and live better. Dito sa Open for Business, marami rin tayong iba't ibang klaseng negosyo na napag-usapan. Pero sa pagkakataong ito, malinis at kalinisan naman ang ating pag-uusapan. We are joined by the owners of Hyla Philippines, a company that distributes air and room cleaning systems and is part of Marnie Marketing. Please welcome Mr. and Mrs. John Nympha Gamez. Actually, napaka-interesante ng topic natin kasi I remember this started during COVID-19 days pa. After COVID, a lot of people were very health conscious. So, marami ang nasilbihan din ng mga air purifiers at ionizers. I remember during those times, parang may isinusuot pa. May sinusuot. Parang ginagawang kwintas pa. No, during that time, I had one and there were a lot of people who were buying that. So, ngayon po ba, mataas pa rin ba ang demand sa ganitong mga klaseng produkto? Si Hyla po, since nag-start, yung demand po niya ay napakataas. Wala ho itong pagbabago kahit may kalamidad, kahit may mga sakuna or may mga pandemic. Kasi si Hyla is nakakatulong po sa atin, hindi lang po sa kalinisan, kalusugan, katipiran at ganoon din po sa ating kabuhayan. Kaya wala ho siyang kupas, kumbaga. Noon at hanggang ngayon, so yung amin hong performance sa sales is talaga hong tuloy-tuloy po yung sales niya dahil marami po talagang nangangailangan pagdating sa kalinisan, lalo na ho sa katipiran. That's good. Ano ba yung napansin ninyo na pagbabago sa kaugalian naman ng mga tao? Talaga bang dahil ba sa pandemic talagang naging conscious talaga ang mga tao para sa mga ganitong klaseng produkto? Tama po. Kasi before, hindi sila nag-worry about sa kalinisan, lalo na sa loob ng bahay natin, sa family natin. So dito sa Hyla or during pandemic, after pandemic talaga, dati noon ang siniservice lang po namin o kinikater lang namin is 70% sa residential and 30% sa mga commercial. Now, mas dumami yung mga commercial o industrial kasi nga hanggang sa kaliit-liitan, airborne na po yung pinag-uusapan after ng pandemic. So natakot na sila doon. So that's the time talagang yung Hyla, nagkaroon talaga siya ng demand sa lahat ng klase ng mga nangangailangan talaga ng malinis na hangin na nilalanghap natin sa loob ng ating rooms. Maganda, Sir John, yung sinabi ni Ma'am Nympha na parang somehow there's a shift of demand, diba? Both industrial and homes. But in this case po, now that medyo post-pandemic na, there's a lot of product lines in the market. Diba? May air purifier, merong
vacuum cleaning device. Ano po ba yung mga produkto in the market and the need of the market that Hyla Philippines is addressing? Nabanggit nyo nga kanina, there are times na parang a lot of people say it's just a vacuum cleaner, but in your case, di ba, it's beyond that. Hindi lang panglinis. It has health benefits. So it's no longer just a simple device, but it can do something else. So ano po ba yung mga produkto sa Hyla Philippines na nakaka-address ng mga needs ng mga tao ngayon? Una ho, dahil si Hyla is, kumbaga nating to compare kasi una, patented po siya, okay? Self-cleaning, maintenance-free. So, once na makita ng tao yung ganong product na talagang kumbaga ho, tested na siya sa market dito sa Pilipinas since 2008. No? So talagang naipakita namin, unang-una, is yung after sales na nandun kami na laging nakatutok, nakaalalay sa mga client para maipakita namin kung paano talaga hugasan ni Hyla yung hangin, paano makatulong dun sa mga kasambahay, yung paggamit. So, yung paghuhugas ng mga kama, ng kanilang mga kasangkapan by using water. So ito po yung pinakang the best sa function ni Hyla kasi sabi nga yung water is the best cleaning solution na papalitan lang natin maintenance free. Wala siyang filter and minimum of 10 years po yung ating warranty. Lalo na ho yung sa after sales, pupuntahan kayo para ho servisyohan, turuan yung kasambahay. Kung nagkaroon ng counting problem yung machine, meron po tayong service unit. So hindi nyo na ho kailangan pumunta ng office para ipa-repair, ipaayos, ipa-check up. So nandun po lagi, always, we have a customer care na tumatawag po every 6 months or depende po kung ano po yung needs natin. And free, wala hong babayaran. So yun po yung advantage namin kung sa tagal ko po sa industriya na ganito. Sabi ko nga sa pag-uumpisa ko ng pag-ahente, pagiging dealer, distributor, and now ako po ay isang importer, no, nitong Hyla. So naibibigay ko po na mas maayos yung serbisyo at kagandahan at kahusayan ni Hyla. You import these products and as you mentioned, this is patented. So from what country are you importing these and what are these tools? What are these solutions? Ito ba ay, di ba siyempre sa mga kasambahay natin o kaya hindi lang kasambahay, yung mga kahit nga ako naglilinis din. Tama po. O kaya yung mga nanay. So what are these cleaning devices or air purifying devices? Ano-ano po ang tawag na ninyo dito at saan po ito galing? Una, galing po ito sa Slovenia. Doon po yung factory niya. And our marketing international office is sa Germany. So, ang unique feature po ni Hyla na makakatulong is yung iiwan mo lang siya na umaandar, sir, huhugasan niya na ng kusa yung hangin. So, para po siyang robot na after 30 minutes, mahuhugasan niya na ho yung kwarto natin at the rate of 65 cubic feet per minute. So, yung 36 square meter, so madali po sa loob ng kalahating oras, you can transfer the machine at nahugasan na po yung hangin. So ang nagugustuhan po dito ng kasambahay is hindi na ho sila magwawalis, magpupunas at hindi na rin ho ganong dudumi yung aircon. Kasi po yung hangin, huhugasan niya by using water. Duplicator po kasi siya ng nature. Ito ang magiging ulan, hamog, puno, ilog at dagat sa loob ng bahay. Now, you once i-on, because Hyla is using water, so iwa-water wash niya po yung air para ma-wash out po yung germs, bacteria, virus, and dust mite. So yun po yung unique feature niya, sir. I-on lang po natin. And this machine is called Hyla. Hyla. EST Defender. So ito po yung latest model. Ano po ibig sabihin ng EST? EST is Evolution Separator Technology. Okay? So, dinesign po ito. So, yung meron siyang geyser separator technology which is even yung mga droplets na nasa air kasama yung germs and bacteria. So, kaya niya pong itrap sa water. Okay? At paglabas po ng hangin,
is clean, fresh, and water wash dust-free air. Yun po yung hangin na hinugasan na kung saan hindi ho natin mabibili sa market. So si Hyla, yun po yung ibibigay sa atin na benepisyo. Ang malinis, sariwa at malinis na hangin na kung saan yun ho ang magbibigay sa atin para magpalakas po ng immune system natin. So dadalhin po niya yung probinsya sa loob ng inyong bahay, yung ilog, yung dagat. So yung mountain, yun po yung pinakang main feature niya. Sa mga nakikinig sa atin, parang siyempre iniisip naman, ako baka mamaya hindi na nga maglinis yun. But di ba parang they will not get other cleaning devices. But siyempre I think this complements, di ba, our households to make sure that their air is purified, their rooms are clean as well. So in your case, how easy is using this? Ang Hyla po kasi is napakadaling gamitin. Even yung pong mga 9 years old, napakadaling gamitin talaga. Ito pong Hyla kasi pang air disinfectant na rin. So pwede po natin gamitin yung pong ating mga, lalo na sa scent o na magpabango siya, pwede din po gamitin yung mga natural. Yung mga balat ng sunkiss, sampagita flowers. So ihahalo mo doon, lalagay mo lang sa device. Ihahalo lang siya. Yung natural na nanariyan sa ating nanariyan sa ating bakuran, pwede ninyo hong gamitin. All you have to do is put it in the bowl or in the device with water. With water. Always with water. Kasi yung mga natural na yan, ang kinukuha po natin, yung mga extract, yung mga oils nila, especially sa mga bulaklak. Diba? Yun po yung talagang nagpapaano ng essence niya, yung oil niya. So, kailangan lang po ilagay doon. Mas maganda nga po is iano natin overnight para kinabukasan, yun yung gagamitin natin. At ang mahalaga pa po dito, lalo na ngayon, kailangan natin yung antibacterial na natural pa rin. Ano po yun? Yung rock salt. Yung rock salt, napaka-ganda pong antibacterial sa air. Kasi yung iba hindi naman pwede makapunta sa mga dalampasigan o sa beaches natin. So, ang maganda niyan, rock salt or Himalayan salt or mga Epsom salt, pwede po niyong ihalo sa water para magkaroon po ng function. Napakaganda po at napakarami ng function, benefits ng Hyla. Yung iba lang po kasi ang nakikita pag sinabing Hyla, okay, vacuum cleaner yan. But wait, Hyla is the best para po sa ating air medication, sanitation, mag-ionize po, bumaba yung yung humidity level, yung pagtanggal po ng mga positive and negative sa loob ng bahay natin kasi with the gadgets like TV, cellphone, ang taas po ng radiation. Wala ho tayong choice. So sa halip na bumili po tayo ng iba't ibang mga gadgets sa bahay natin to control that kind of mga sakit sa atin, Hyla is the best. So yun po yung napatunayan at may mga certification po siya. Can you give us a run-through of how you were able to finally distribute Hyla in the Philippines? Paano ba kayo nagsimula? Sa ganito pong industriya, sa water-based cleaning machine, nag-start kami noong 2008. Sabi ko nga po, nung nag-umpisa kami ay isang machine lang. But dahil napagtiwalaan po kami nung manufacturer na kaya naming i-distribute ito sa buong Pilipinas ayon sa aking karanasan bilang agent, dealer, distributor. So in-award po sa akin yan being as importer. So na-promote ko po ng maayos si Hyla unang-una dahil dekalidad po yung kanyang quality at yung function niya ay tested talaga. Nagsimula ka na agent lang muna, Yes, di ba? So agent talagang po. 18 years old po ako. So pag nag-umpisa. ganon, you were reporting directly to the manufacturer, tama Yes. ba? So wala pang Hyla Philippines noon, tama? Dito po sa Hyla, dito ko naipakita, mas maganda yung oportunidad nung naging importer ako. Kasi mas marami akong matutulungan at mabibigyan ng trabaho at negosyo sa ganitong hanap buhay. So yung naranasan ko, gusto ko pong i-share sa mga kapwa ko Pilipino kung paano ako nag-umpisa at kapag maganda pala yung isang bagay na inumpisahan natin, yung lalo na yung products at yung company, eh makakamit mo lahat ng iyong
pangarap. So, Sir John, speaking of experience, talagang you started as agent and then a dealer, a distributor, and then finally, you became the importer of this product. This is very inspiring, ladies and gentlemen, because from an agent, they were able to establish a business that not only helps them, but it's an opportunity for them to help other people as well. And it's a skill because some entrepreneurs had a very serious studies on entrepreneurship, but this one is really good experience by establishing good relationships, di ba? So paano ituloy niyo po, Sir So John? ganito ho, kaya nga inaanyayahan namin yung aming mga kababayan, high school graduate, yung mga college level, yung mga freelancer, o yung mga gustong kumita ng extra income. So after 16 years, gumawa ho kami ng isang program na siguro naman po yung 16 years ay hindi na ho nakakahiya na manghikayat kami or mag-invite kasi napatunayan ko po. So hindi na nakakahiya na itong product na ito ay mawawala. Or hindi, kumbaga parang baka fly by night. So meron po kaming sa office na pre-training. Kung paano ko po ginawa at kung paano ko po narating to, bibigyan po natin ng bawat isa ng kalayaan na or matulungan para magkaroon ng sariling business. Kaya natutuwa ako nung napunta ako dito dahil nung pinapanood ko ito, sana may share ko na one of these days, eto na nga, gusto kong maibahagi yung aking karanasan na kahit galing po ako sa bukid, napunta ako dito, na wala akong sweldo, walang puhunan. Dahil nakita ko yung magde-demo lang tayo, magpipresent ng product, babayaran na tayo ng company para ho ma-promote yung product. So kumbaga direct advertising yung nangyayari. Sa halip na ibayad po sa mga iba-ibang mga network, sa tao na po direkta. So ganun po yung mangyayaring sistema na ilalabas po namin sa ngayon na once na mag-join sa amin, ay may hong libreng training, meron hong libreng sasakyan, may driver, may machine. Kaya ito ho yung malaking maitutulong namin sa kanila na ang kailangan lang ho nila yung oras, yung kanilang panahon at pagmamalasakit at kailangan din ho, determinado tayo. Meron tayong determinasyon na gusto natin talagang umangat at magkaroon ng sariling business sa tamang panahon. Sa napagdaanan ni Sir John, I'm sure dahil kasama kayo doon lagi, di ba? Parang your partners. Apo. In your case, as one of the owners of this, what are the other challenges that you experienced in this 16 years span of promoting and distributing Hyla in the Philippines? Okay, doon po sa nabagay yung sa pagsisimula namin, talagang napakahirap po. Dahil siyempre, una nanggaling po kami sa kaming dalawa, nag-tandem na talaga, nag-ahente. So na-promote siya, naging distributor. Unang-una, wala kaming pera. So talagang challenge sa amin mag-asawa yan. Di pagpunta nga sa abroad at pagpunta ng mga meetings kasi kailangan namin yan, wala kaming pera doon. Pero ang talagang napakagandang namin doon, naging hindi kami tiningnan sa pera. Tiningnan kami sa kakayahan namin, kung paano namin dalahin itong produkto nila. Siyempre, imported po siya. So, doon po namin na nagtiwala talaga sila sa amin. Kasi before naman ng Hyla, meron pa talaga kaming ibang pinagsisilbihan o pinag-aahentehan. So, yun po yung naging namin. And then, nabanggit niyo yun tungkol doon sa papaano namin ito na patagal ng ganitong katagal, 16 years. So, kami ko kasi before talagang ahente-ahente, okay? And then sabi nga marami kaming mga kliyente na naniwala sa amin. So, nagdumami yun. And then, pagkatapos naman yung mga produkto nga, siyempre maraming ang tawag namin po generic. May gumagaya, ang dami talaga. Pero bakit namin naitaguyod to ng matagal? Sabi niya, consistency talaga yung namin. Kahit ang dami nang nangyari. So, ang niya namin is, kakaiba talaga siya. Hindi siya yung one at a time lang na mabilis sa umpisa. Pero patagal ng patagal, pawala ng pawala. Si Hyla hindi po. Siya po, habang tumatagal, gumaganda yung development nila.
especially doon sa mga features. Talagang trending kung kailangan yung like sa COVID, yun po yung mas dinevelop pa ho nila para all-in-one na talaga. Kasi yung iba talaga bumibili ng yung mga kung ano-anong mga gadget. Halos punuin na yung ating bahay para makontrol lang yung ganyang mga ano natin, ang dilemma natin dito sa buong mundo kasi. So ang maganda niyan talagang, sabi nga, maraming mga nariyan sa over-the-counter. Pero bakit hindi kami naglalagay sa mga over-the-counter na yan o naglalagay ng kiosk? Kasi kami yun talagang nilalapit namin sa kanila. Yung totoong eto siya. And then hindi siya kwento o hindi sales stock lang. Kailangan talaga yung natural talaga or yung talaga mapapagkatiwalaan niya. So parang personalized yung Personalized talaga. approach. Yun po talaga, especially the after sales, nabanggit ni John. Yung after sales talaga, dati kasi kami syempre ahente. So may time na pag wala kaming maano dyan sa mga, sa mga kliyente, hindi namin ina-after sales kasi nga it takes money. Time. Wala naman kami makukomisyon doon after sales. But ang ginawa namin ni John, kaya tumagal kami ng ganito talaga, kami na yung pumupunta. Kami na yung talagang inalagaan. After 3 months, kumusta? May gagamit ba? Lalo na sa mga establishment. Kasi ang mga staff dyan, hindi naman for life. Tama. So ang nangyari, pinapasya na namin. Every time na you need, it's for free. Kasi nga, yun yung naranasan namin before. So ngayon, kailangan namin mas pagandahin. Dahil kami na to eh. Hindi na kami yung, okay, kailangan tanungin namin yung office. Ngayon, talagang kami po yung nagsasabi na, kailangan mo ba? So dun talaga lumawak at tumagal yung aming hanap buhay hanggang ngayon. Wow. Ma'am Nympha mentioned, Sir John, na sabi niya, parang you were selected as importer. Hindi dahil may pera kayo, pero may nakita sa inyo na kakaiba. May nakita sa inyo na how you'll handle the product. Ano sa palagay mo, Sir John, yung nakita sa inyo? Is it skill? Is it your willingness? Is it your enthusiasm? What is it in your character that, they have selected you as importer? Nung nag-umpisa ho ako, so pwede kong sabihin ako yung pwedeng superstar doon sa pinanggalingan ko na naging one of the best din ako. Pinakang masipag, matyaga. At the age of 21, may company na ho ako noon. So, ibig sabihin, after 3 years, nasundan ko kagad kasi may ladder of success yan eh. So, yung hagdan yun, at the age of 21 o 3 years, naakyat ko po yun ng mabilis. Sa 3 taon, may kumpanya ko, nakapag-develop ako ng tao. So, yun, tuloy-tuloy lang po as distributor, umaga akong na-promote sa ganyan. So, yun yung nakita nila sa akin. Kung paano ko nalaman, na hindi ko nabanggit kanina, how did you know? Yung Hyla, actually po, yung pinagtatrabahoan ko nung una, yun po yung competitor namin. But yun po yung nagturo sa akin. Yung anak pa mismo niya, ang nagsabi sa akin, John, may mas maganda na dito sa produktong to. Ito yung brand. So, dahil hindi ho naman namin alam kung saan hahagilapin yung brand na yon, yung pangalawang anak ko, uso na dun yung internet. Sako, tingnan mo nga itong word na Hyla. So, nung nakita namin, yung humahawak ng Asia Pacific is from Hong Kong. So, nag-email doon, yung anak ko, at pinapunta kami on the spot. At pagdating doon po, ay tinignan namin kung ano yung Hyla. Then, bumili muna kami ng isa. Kasi pwede mo na magbitbit ng isa sa airport pang sarili. Then, pinabalik ko agad kami to sign the contract. Hindi na ho tinanong kung ilan ang bibilhin o dyan dito. So, natatandaan ko po, August po nangyari yon. This is 16 years ngayon. August, nung pumunta kami is July 28. Nag-sign kami ng contract is August 8. So, 16 years. 3 months po kaming dumadaan sa Hong Kong. So sa kasawi ang palad, namatay po yung humahawak ng yung regional ng Asia Pacific. So pagdating po nung November, after 3 months, so nakadirekta na po kami ng Germany. So yun po yung history kung paano ko napuntahan si Hyla. At pagpunta doon, dahil may rekomendado na ho dito, may permahan na, at sa loob ng 3 buwan, nakapag-produce agad kami ng sales. Kasi ang kwento, mayroon na pala hong inuperang mayayaman dito, 2 Chinese.
na sa loob ng taon, 1 taon, 2 taon, hindi ho nakapag-produce ng sales. Eh, yung sa amin po, yung isang buwan, so siguro po yung first month namin, 10, I think mga 10 sales. Tapos naging 15, tapos naging 25. So, yun po kaagad ang ano. So, kung ano lang naman po yung aming ibebenta, yun po yung binibili namin sa ano, sa ano po, Kasi wala kaming sa puhunan. Asia. Oo, I see. dahil wala pa ho. So, kumbaga nun, ang advantage lang ho namin, inalaw nila kahit isa lang yung bilhin mo, kahit importer ka. Wala hong quota. So, yun ho Walang yung minimum quantity. So, yun yung nakagaan sa amin. Even yung diretso na ho kami sa Germany o doon sa Slovenia, wala hong ni-required. Pwede kami bumili ng isa, dalawa, through airplane kami, air freight. So pag order namin ng isa, dalawa, 5, pwede yung after 1 week, andyan na. So hindi na ho namin inisip yung gastos kasi ang inisip namin sa ganda ng produkto, talaga ho namang sulit ho po yung client. At maraming natuwa yung mga malalaking establishment, kami pa ho ang binibigyan ng regalo. Sa ganda po siguro ng aming serbisyo. Na di ho ba kabaligtaran, dapat tayo yung nagbebenta, tayo ang nagre-regalo. Kaya ho, Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, Davao, at napakalaki din hong bagay na dito sa Hyla business ko ay naging katulong ko po yung 4 kong anak na tinuruan ko at the age of 16 years old. So yung isa kong anak nasa Davao, yung isa po nasa Cebu at 2 dito sa At higit po sa lahat, sa aking may bahay na noon hanggang ngayon ay sinuportahan po ako siya yung sa importation, sa admin, at ako naman po ay sa marketing. At siya po talaga yung din yung may hawak ng malalaking account. At ang maganda po nito, sir, for example, bumili kayo, pag tawag nyo sa after sales, lahat po ng customer sa Pilipinas, yung misis ko po ang sumasagot. So imagine niyo po yun, hanggang ngayon, kami po ay hands-on. One of the major insights in this episode is that entrepreneurs can really look for the best products that are out in the market. You don't have to satisfy yourself with the existing products that you are promoting or you're selling. You should be in the lookout for other competitors as well, other product lines, superior product lines that have the best features in the market, and that is what you have to offer the market. Or you can create your own superior brand based on the needs of the market. But my follow-up question there, John, before I go to Ms. Ninfa, is you were very young at that time. So are you saying that, somehow this product line or Hyla Philippines in general can be sold by anyone regardless of age? Siguro sabihin naman natin after graduation, or kaya minsan uso na ngayon sa mga millennials, sa mga Gen Zs na kahit nag-aaral pa lang, sige, kaya na yan, nag-freelance na yan. Ano yung age requirement mo? And kaya ba yan ng mga kabataan sa ngayon? Baka naman iilan lang ang may ganyang katangian na katulad mo, John. Dahil ito po sa aking karanasan at nasubukan ko na rin po ito sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kaeskwela, kaibigan, kakilala, lalo na itong trabaho, negosyo para sa mga high school graduate, yung sabi ko Okay. nga, sa mga college level o yung naghahanap masipag lang. ng kakaiba. No? So yung libreng training, yung training po doon ho mag-uumpisa sa lahat eh. Kung una, paano mamumulde ang tao, kung paano manamit, paano ho magsalita. So ito is a training na hindi lang ho product, kung paano siya humawak ng pera, makikipagkapwa. Lahat ng experience ko po, yun po yung aking ituturo sa kanila, yung aking karanasan. Nagpapa-unlock nga ako na subukan nila. No, libre naman yung training eh. Ang kailangan lang ho ang puhunan nila, imagine yung oras lang. panahon, at yung pagmamalas. pakikinig. Pakikinig. Ito, may experience sila at meron na ho akong mga taong natulungan. Kaya lang ho, inuna ko yung mga kamag-anak ko, kaibigan. Ito ho, para na ho sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas na kaya po, lalo na ho ngayon, papasok tayo doon sa social media. No, gumagawa ho kami ng platform na kahit po sa cellphone, nasa malayo silang lugar, pwede na ho nilang mabenta yung Hyla Air and Room Cleaning System through phone. Okay na. Kasi inallowed na po. Kasi before, sir, bawal sa international. So ngayon, this is the time no, ho, na
pwede na kahit sino, yung mga nanay, even yung mga nasa bahay lang na walang ginagawa ngayon kundi cellphone. So ito na ho yung panahon na itong product ng dekalidad ay pwede na hong maitulong natin sa mga gustong kumita kahit nasa kaliblibang lugar. Kasuluk-sulukan. Yan, kasuluk-sulukan. Okay. Basta may Yes. internet siguro. Yan, basta may cellphone, may internet. Tama po. Okay. You mentioned earlier, there had been Filipinos who were given the opportunity to sell the products, but unfortunately, they didn't have sales output. But in your case, you had 2 to 3 months or 1 month, and you already produced sales output. What was your secret? Una, kulang ho sila sa karanasan. Number one, hindi ho sila nag-training. Hindi ho sila dumaan doon sa pagdedemo, hindi ho sila dumaan doon sa aktual na kung paano Mahirap. gawain ho yung isang gawaing pambahay at paano ho ba maglinis ng sasakyan? Paano ho ba maglinis ng ating kama? Hindi ho naman nila natutunan kung paano yung maglinis ng aircon kasi yung isang mayaman, hindi naman po nila gagawin yun. Dahil ang Filipino culture po ay hindi ho luluhod yan kung may pera tayo, sa pagdedemo po. Diba? Kailangan So ikaw natin yung- talagang the very Yes. basics of it, Oo. diba? So kailangan talaga yung Basic. movement. Parang ano sa industriya na ginagalawan ko, para ho tayong artista. Dito yung lahat ng Lahat klase ng roles. Yes, ay kailangan ho yung gampanan. Gampanan mo lahat. Sa ganitong industriya. Kaya ito po, kailangan po nung training talaga. Natutuwa ho talaga ako nung, sabi ko nga, itong Open for Business, pamagitan ni Sir Cesar Vallejos, nabigyan kami ng pagkakataon sa ganito hong paglalahad kung paano pa natin mas maibabahagi. Bagamat mahirap po yung aming hanap buhay, pero lahat naman po yung mahirap. Pero ang kailangan lang po natin, yung magtiyaga tayo, magsikap tayo. Huwag tayong umasa na isang pagtulog natin na 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, yayaman kaagad tayo. Meron naman po sir talagang paraan. So ang kailangan lang natin, i-guide natin yung ating mga anak na sa murang kaisipan nila na ang pagninegosyo ang susi ng ating tagumpay para magkaroon po tayo ng pera, sasakyan, bahay, yung travel. Sa Hyla po, mararanasan nila yan at marami na po akong natulungan sa ganitong industriya. So ang kailangan lang po ay yung sabi nga, huwag silang aayaw, huwag silang kakalas. Sabi nga, di ba, ang umaayaw ay di nagwawagi. Kasi karamihan po sa Pilipino, madali hong magsawa. Gusto yung lipat ng lipat. So, Lalo na ang mga Gen Zs daw ngayon. So parang sa kanila, experience lang. ang sa akin lang ho, subukan nila at least sa 1 year. Try lang nila yung 1 year po na magtuloy-tuloy sila sa Hyla. Yung matutunan na lang sir nila dito na experience at kahit anong business ang pasukin nila po, pwede. Once na sa Hyla sila na training. Wow, lovely. But Miss Nympha, ano yung experience mo na kahit yung mga anak mo ay involved sa ganitong produkto? Maaring halimbawa kasi sa technology ngayon, may mga panahon kasi na inaaral pa natin yung internet, parang ganun. Eh ngayon, we're going towards social media, digital marketing. So somehow, katulad natin, medyo may pagka-traditional pa rin tayo ng konti, di ba? Kasi gusto namin, ayaw namin ng ganyan, parang gusto namin na i-demonstrate namin. Hindi pwedeng online lang. What is the role now of this bond of the family in your business processes? Kami talaga ay nagsimula. Sabi nga mag-boyfriend, girlfriend, 18 years old sa probinsya namin. And then, iba po talaga yung industry ko, sa totoo. Which was your industry? Ako po talaga is sa medical. Ako po ay ng radiology in profession. Kaya lang, nung naasawa ko siya, nag-partner kami, so sinama niya ako doon. Which is very interesting kasi kayo naman ang sinabi niyo bukid. So do you know how to farm? Diyan talaga siya lumaki. So ito, maraming sugat. So nag-farm kayo. Ano ito? Palay? Palay. Nyug, saging, lahat ng klase.
kalamansi, Wow, oo. kape. I see. na- So talagang masasabi natin, you belong to the farming sector. Okay. doon Tapos talaga. kayo naman, Ako- radiology. Hindi, kasi ano po talagang parehong namin, probinsya namin. Oo. And then mag-classmate din kami ng high school. Oo. And Diba, nag-aral kami what province is this po? Oriental Mindoro. Oriental So Mindoro. nagkataon na, alam niyo na, during that 80s, hindi yung mga walang text-text yan. So Yes. naghiwalay kami nung nag-college na ako. Siya, hindi ko alam kung nag-college, yung pala hindi rin at nag-vocational. So talagang meant to be kami. Kasi yun ang ko, dahil graduate ako noon, bigla ko siyang nakita. So doon Saan nagsimula. niyo nakita? Doon sa graduation school na, mo? hindi Ah. po, ang tawag dito, sa school. Ah, okay. So, yung Hindi ka school naman ko- hinanap? Hindi Kasi yata, yun pa. hindi ko alam. So, ganon. So, naspatan mo? Oh, tapos okay. nakita ko siya, yun, nagde-demo-demo siya doon sa unang-unang hanap buhay niya. So sumama lang ako ng sumama. Pero ano na, related na sa business yung dinidemo niya o iba pa? Hindi sa Hyla, pero same. Same industry. Same industry. Okay. Same industry. Doon siya kumikita. So, ang ginawa ko sa kanya, kasi siyempre, iba nga yung industry ko, mahiyain ako. Siya yung talagang eager na eager. Outgoing, Sobrang yes. talagang, na siya eh. Alam na alam niya. Ako, lang, assistant niya dati. So, nakita ko, yung ginagawa mo, kaya ko rin. So, nagsimula akong magtawag-tawag ng kliyente. And then, natuto na rin ako mag-demo. So, that time, nagtulong na kami. Almost 7 years kami nagtulong sa dati niyang hanap buhay. And then, 2008, so doon namin na-meet yung Highland. And then, pagdating sa sinasabi niyo na yung innovation, talagang sa totoo lang po, hirap na hirap kami. Dahil, unang-una, wala akong idea tungkol sa mga internet. At ako, hirap na hirap talaga sa ngayon. Kaya, sabi nga nung anak ko, siguro mga 9 years old sila, high school, marunong na makipag-usap, sinama na namin talaga sila from the very start. Sinama na namin na anak, sige, kung ano yung ginagawa ni mama, ganun muna sa start. And then yung isa ko namang mapaglalaki, si papa ang kasama. So habang nag-aaral sila, katulong namin sila. So, nung sila lumalaki, nag-aaral na ng college, yun pa rin yung ginagawa nila. Kaya from the start talaga, nag-guide namin na sila. And then sinabi niya sa amin na, yung ginagawa nyo, traditional, iba na ngayon. So sila yung nagturo sa amin kung paano na yung kailangan natin sa social media. Makailangan na namin sa ganyan. Yes. So doon kami sumunod sa kanila, dahan-dahan. Kasi nga kami medyo may katigasan pa rin ng ulo dahil yun ang alam namin. But tama. this Traditional time, tayo traditional diba? lagi tayo. So hanggang ngayon, kaya nga, actually parang last year lang o this year lang kami ng mga social media na yan. Dahil nga, So in short, nakumbinsi ka na rin. Nakumbinsi Ganun na rin talaga. ako. Kasi yung matriarchal, ganun tayo eh. Ganun Kapag po. parang, wala nung una, isasantabi Totoo mo yan. pa. So talagang kami ay nainganyo na rin. And then ngayon, syempre, malalaki na sila. So nagkaroon na, nag-guide na namin eh. So sabi nila, okay, dito ako sa Cebu, ako dito sa Davao. So kayo dyan sa Manila, kasi nga lagi kami narito. So are they full-time in business? Yes. Wow. Actually, yung so anak what were ko- their courses? They graduated from college already? Yung isa ko kasi, panganay ko, physical therapist. PT. Narito din sa amin. Kasi sa halip na pumunta ng Amerika, kasi yun ang maganda daw doon ng PT, gano'n. oo. So Tsaka sabi niya, yun, Dolyar. dolyar. So hindi siya doon, dahil doon, isipin niya na isang buwan, pagpaligay na kalahating milyon o 300,000 a month, ay dito sa amin sa Hyla, wala kang boss. Yung kikitain mo, ganun pa rin, magkasama pa sila. Tama. And then yung padalawa ko is, yun, civil engineer. Siya yung nasa Davao ko. Tapos yung pangatlo ko, yun yung architect ko. Which is, siya din talaga nagsimula habang siya nag-aaral, nag-aahente siya. So marami kaming naging kliyente na mga ka-eskwela niya o mother ng classmate niya. Ngayon, dun sa business model ninyo, Sir John, parang when you teach, when you share your experience, that also the focus na parang sinasabi mo ay kahit na nagkolehiyo ka, kahit na wala kang degree, and then this could be a family business kasi kumbaga parang any member of the family can contribute. Ganun ba? Ano yung laman ng pinaka-module ng training mo? Una, kahit hindi tayo makabenta, kikita tayo sa Hyla. So, di ho ba yung Hyla? Okay, let's repeat that. Kahit hindi tayo makabenta, kikita tayo sa Hyla.
paano ka kikita na wala kang benta? Na pwede yung kikitain pong ito ay mas malaki pa doon sa isang buwan natin sa minimum na sarili mo pa yung boss mo. So ito po yung tinatawag naming step 1 kasi po si Hyla ay dapat pong ipakita, i-promote, i-demo. So every demo, so meron po kaming binabayad na 3 to 350 pesos per demo. Basta ipakita nyo lang yung machine, i-advertise mo, okay, bumili yan o hindi, okay, so meron kang 300 to 350. So now you can do the demo at least 30 to 45 minutes. Eh kung masipag ka, isa sa umaga, isa sa hapon, isa sa gabi, so pwede kang kumita ng almost 1,000. No, ang ginagawa nyo lang po is to advertise yung product, free testing, free trial, dun ho sa mga qualified clients natin. And that's step 1, Yeah. That's level 1. And that, I think probably that's the easiest. Kasi kumbaga, all you have to do is you have friends, di ba? You go to your house friend, you set an appointment, you demo, and then you earn. Saka maganda po dito, ihahatid kayo ng aming sasakyan, Ibabalik. susunduin kayo Oh, so di kotse sa ka pa office. ngayon. Oho. So may driver kami, sasakyan kami, malamig kang office. So pag nakabenta, doon ho papasok yung incentives o yung Okay. commission. So we have 3 ways to earn po eh. May incentives, daily incentives, meron hong mga promos, contests, and yung commission, yung reward. So yun po yung traditional. Yun naman pong ipasok natin dun sa napapanahon ngayon, eh doon ho papasok yung true online. Kahit nasaan kayong kasulok-sulukan, pwede na rin ho kayong sumali. Basta mag-register lang po tayo para ma-credit at ma-recognize ho. Kasi ipapadala namin sa Hyla International yan eh. Lahat ho nang sumasali, hindi ho siya yung local. Magkakaroon naman po tayo doon ng commission and incentives. So through sa online naman po natin tuturuan. So meron po kaming mga kasama na yun sila yung nakakaalam. So nag-hire po tayo dahil sabi nga ninyo ayaw ko hong Galing-galing, magaling-galingan dahil talagang ako ay yun na yung kumbaga Kumbaga yun yung core competence ninyo. So kumbaga kailangan kumuha din tayo ng, again, that's another learning. If it's not really your core competence, you hire someone who has that core competence. So, through social media, si Hyla po ay mas maipapakilala. Kasi katulad po nung gusto natin yung after sales, magpapaturo, gagamit, bibili, eh di doon na lang ho titingnan sa isang platform na yon na lahat ng gusto nila na malaman sa Hyla na through social media, eh di nandun po. At yung gusto naman hong to see is to believe na mga membro natin, Tayo na mga yun. 40 plus, 50 plus, ay di old style ho, they demo, isasample, ipapahiram, lilinisin ang buong bahay para lang masubukan na, effective yan. Correct. Similar po to multi-level marketing or direct selling companies, di ba? They have their own business models. Kasi doon sa nasasabi niyo po ng business model sa akin, di ba, in some of the multinationals, they have some sort of a standard. Parang, are you allowed here in the Philippines to somehow generate your own business model or business procedure? Yung binigay sa amin ng international kasi as importer, meron kaming standard na kung saan pwede lang i-adjust siya. Katulad ngayon, paano ho gagawin, meron na hong social media. So before, talagang sabi nga is yung A to Z, ito lang yung gawin mo eh. So ngayon, nagkaroon na ng mga adjustment. So nagkaroon kami ng 2 klase ng invitation sa mga gustong sumali. Una, yung wala talagang puhunan. At yung isa naman ay merong puhunan na yung iba nagmamadali. So yun ho yung binibigay nating option sa mga gustong mag-join sa amin at gustong subukan yung aming hanap buhay. Kasi ang maganda ho dito, kahit wala nga ho tayong puhunan, magkakaroon po tayo ng sariling business. Pwede silang magtayo, bumili ng machine, at in the future, magtayo sila ng sariling kumpanya, magtayo ng cleaning services, doon sa mga lugar-lugar nila, at pwede rin sa direct selling, mag-sales and services po yung pwede nilang gawin. It is clear now that this is not just a purifying device, this is not a cleaning device, but it's an income opportunity for
all our kababayans. At siguro hindi lang nga kababayan natin dito sa Pilipinas, kundi mga kabayan natin saan man sila naroon sa iba't ibang bahagi ng mundo. But ano ba ang mga maipapayo mo rin doon sa mga maliliit na negosyo o kaya naghahanap ng negosyo? Bakit magandang halimbawa ang Hyla Philippines para una, makapagtayo sila ng negosyo or umunlad ang buhay nila? Dito po sa Pilipinas, sa totoo lang, karamihan po kulang sa puhunan. So dito po sa Hyla, pwede lang po kayong mag-start. Una, mag-training muna, lalo na sa mga kababaihan at mga OFW. Marami kayong matututunan, hindi lang dito po sa Hyla. Pwede din po nyo mag-embase kung paano magsimula ng hanap buhay. So kaunti lang hong tiyaga. At matututunan din po ninyo kasi mas maganda po yung nakuha natin yung hanap buhay na ito sa dahan-dahan at pinagtitiyagaan kaysa doon sa mabilis na madaling mawala. Napakaganda ng produkto. You're saying this is the best and then this is so far a superior product over the others. Pero ang tanong, baka naman mahal, baka naman hindi ma-afford ng mga karaniwang Pilipino. Very affordable po siya. Bakit kamo? Kasi ito pong Hyla, marami pong mga gadgets or mga things na mapapalitan. Sa atin, sa bahay o sa opisina, karamihan gustong maging malinis eh. Sa air, sa ating kapaligiran, sa ating nilalanghap araw-araw. Dito sa Hyla, kompleto. Sa air na we breathe, and sa bahay nating tinitirahan o sa opisina nating ginagalawan. So, doon po makukuha ninyo yung katipiran. Kasi yung iba bumibili ng kung ano-anong gamit sa panglinis. May air purifier, may mga vacuum cleaner. Lahat na lang binili para lang makope. Kasi tayong mga Pilipino talaga ay talagang in vain pagdating sa kalinisan. Pero dito sa Hyla, all-in-one. At saka in the long term, it's more cost efficient. Yes. In the long term, hindi lang po ito 1 taon, 2 taon, 5 taon. So kaya nga po yung aming after-sales customer service, minimum of 10 years to lifetime. Kasi sabi nga po, ito pong Hyla may forever. Napakadali lang naman pong malaman yung Hyla. So makikita po natin sa Facebook, no, yung Hyla Philippines. Nandiyan lang po kami sa Timog. Pasya lang po tayo doon o pwede po tayong makipag-appointment. At kami po ay narito, handang tulungan kayo, libre, wala hong registration to. So ang kailangan lang po namin, sabi ko nga po, subukan muna ho natin mag-training, mag-aral, at yung matututunan nyo dito, hindi lang po para doon sa aming produkto, kundi miski ano pong hanap buhay. Sinasabi ko po sa inyo, napakalaki pong may tutulong ng aming pagtuturo sa ganitong larangan ng paghahanap buhay. Sales, sa business, anumang negosyo, ay madali po nating ma-handle kapag tayo po ay na training o natuto kay Hyla. How to get clients, how to set appointments, how to do demonstration, how to close the sales. Lahat po ay maituturo namin sa pananamit, pagsasalita, yung pagkilos at pakikipagkapwa. This has been a very clean conversation, and I haven't really talked about the research that we did, but this one is worth reading. In the Philippines, the revenue generated in the household cleaners products used for cleaning, including solutions and tools market, is projected to reach $0.69 billion in 2024. So talagang ang industriyang ito ay papalaki pa. At in terms of per capita revenue in 2024, ngayong taon na to, each person in the Philippines contributes $5.77 to the household cleaners market. So sa lahat ng mga magtatayo ng negosyo tungkol dito sa industriyang ito ay tiyak na maganda at positibo ang outlook natin. So that has been a very inspiring conversation. I hope that both John and Nympha will come again, or they can guest in other shows of Net25 so that they can share more information about Hyla Philippines. Open for business. We'll be back. Stay tuned.
Our buzzword of the week is HEPA, or High Efficiency Particulate Air. It is a type of air filter that can theoretically remove at least 99.97% of dust, pollen, mold, bacteria, and any airborne particles with a size of 0.03 microns. As we've explored today, the journey to a healthier living space is paved with innovation and technology that cleans the very air we breathe and the surfaces we touch. By integrating advanced air purification systems and efficient ground cleaning solutions, we are not only enhancing our homes, but also improving our well-being. Cleaner air means healthier lungs, fewer allergies, and a more vibrant lifestyle. Cleaner floors reduce the spread of germs, allergens, and pollutants. Together, they create an environment that nurtures our health and elevates our daily lives. At the end of the day, investing in these dual-action cleaning systems is not just about maintaining cleanliness, it's about fostering a healthier lifestyle for you and your loved ones. So, breathe easy, live better, and embrace the transformative power of clean air and surfaces in your home. We hope that this inspired you to take steps towards a cleaner, healthier future and spark an idea for your next business. And with that, our quote of the week is from Marie Kondo, a Japanese professional organizer and consultant. She said, "The objective of cleaning is not just to clean, but to feel happiness living within that environment." Thank you, John and Nympha. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat sa isang oras na pagsama sa amin upang tunghayan ang isang makabuluhang usapan ukol sa negosyo dito lang sa Open for Business. Hanggang sa susunod na linggo, samahan nyo kaming muli dito sa Open for Business. Catch us on Facebook and YouTube. Like and subscribe on our social media page at Net25 TV. We will bring you more insights from industry experts, thought leaders, CEOs, and featured SMEs. Together, let us help encourage business development in the Philippines. Sharpen your business acumen, feel the pulse, and set the trend for as long as you are informed and open for business. Ito po si Cesar Vallejos. Marami pong salamat. Mga Kanet 25, this is Cesar Vallejos of Open for Business. For more updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook pages.